Malinis siya nung una, pwedeng paliguan. Ngayon, marami nang yan, lumabas na lumot sa tabi. Pero pagkatulad na rin, nalinis na rin pwesto namin rin pinamimiwasan, pwede yung paglanguyan. Kaya nga lang, magdadala ka ng anti-rashes at pagkakakuan medyo makate. Unang panahon kasi ang lake, wala pang ganitong riprap. Ang daming bahay sa tabi, bay tabi. Yung panahon kami namimiwas. Walang ganitong lumot ang lake. Ayun noong mga nakaraang panahon yon. Pero ngayon, iyan, na-riprapan na, nadidevelop. Kaso lang, nagkakaroon ng lumot ang lake. Tapos nagkakaroon ng mga kangkong. Ayun ang pinagkaibahan noon at ngayon. Pero sa ngayon, maganda-ganda, na wala si bahay, ang nagkakaroon ng pwesto ang mamimiwas uli ngayon. Kaya maganda-ganda ngayon. Babago pa lang itinatayo kung kami bagay maaaring pagbawalan dito o hindi kasi unti-unti nga nadidevelop. Pero sana huwag naman kaming pagbawalan dito. Bigyan pa rin kami ng space. Pero maganda yung floating garden na iyo. Kasi dinarayo nga ng ibang lugar itong lake ngayon maganda ang tanawin. Ito kasi nga, yung iba, pag nakakuan, hagis ng mga, di yan na lang inihahagis. Ang hirap kuhanin ng ibang mga turista na pumupunta rito. Kahit kita mo, may mga sako na yan, o para lagyan ng hindi yan ilagay ang basura. Iniuulam ng pamilya, pagka marami ang huli, binibigay sa mga kapitbahay, sa mga kapatid. Lahat ay nakikinabang. Depende rin sa panahon. Pagka panahon ng tagbagyuhan, jackpot ang mamimiwas noon. Kasi ang daming nahuhuli. Ang isang tao nakakahuli ng 20 kilos, 10 kilos. Ganun karami ang nahuhuli. Pero pagka ganitong ordinaryong araw, swerte na maka 1 kilo. Merong 10 piraso, 5 piraso, iba't ibang klaseng isda, tilapia, jaguar, ayungin. Ayun ang nahuli pagka ordinaryong araw. Malungkot ngayon at walang dawin na sinasabi, walang nasunggab. Ilang kaming nagpipising din 6 yata o 8. Yung isa umuwi na at walang huli. Kaya medyo masaklap ang pag-uwi sa bahay. Walang pang-ulam, malungkot, sibog pa sa asawa. Ganon ang sistema ng magpipising dito o mamimiwas.